Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 31, 2024. Huling araw nga po ng July at asahan pa rin po natin, apektado pa rin po tayo ng southwest monsoon o yung habagat. Apektado po niyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Yung natitirang bahagi naman ng ating bansa ay apektado naman po yan ng localized thunderstorm. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, pagpasok nga po ng August, mas lalakas pa yung habagat at mataas ang tsansa na makakaranas na naman tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Posible nga pong magkaroon ng sama ng panahon sa may part ng Philippine Sea. At dito nga po ay mababa naman ang tsansa niya na tumama sa ating bansa at ito po ay posibleng malusaw din po kaagad. Dito naman po muna sa rain map animation natin. Mamaya nga pong alas 9 ng umaga, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Makulimlim nga po sa may Central Luzon. May tsansa ng mga isolated rain shower sa Bicol Region. Maayos at maganda ang panahon ng Visayas, Palawan at maging Mindanao. Kung mapapansin natin sa may Zamboanga Peninsula, makulimlim na kaulapan na may tsansa ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas ang tsansa ng pag-ulan. Dito nga po sa western section ng Northern Luzon, sa may Ilocos Region, sa may La Union, Benguet, sa may Baguio, Mountain Province, and Kalinga. Sa may Metro Manila naman, makulimlim ang kaulapan na paminsan-minsan merong mga pag-ambon sa may parte naman ng Bicol Region, Mindoro Provinces at sa Palawan. Ganon din po sa may parte ng Visayas, asahan naman po natin magkakaroon din po tayo dyan ng mga pulo-pulong pag-ulan. Dito naman sa may Mindanao, mataas naman po ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may Zamboanga Peninsula, dito po sa may parte ng Misamis Oriental, dito po sa may Cotabato, sa Davao. Asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, may tsansa pa rin ng pag-ulan sa Mindanao, pulo-pulong pag-ulan sa may Visayas, may tsansa pa rin po ng pag-ulan sa Bicol Region, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, sa Cavite, Laguna, Rizal, Bataan. Makulimlim din po ang kaulapan ng Pangasinan, Zambales, Tarlac. At may tsansa naman ng pag-ulan ang Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at Isabela and Tuguegarao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, dito nga po ay dahan-dahan ng gaganda muli ang lagay ng panahon, makulimlim na kaulapan at mga isolated rain shower, posible nga po nating maranasan. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, unang araw naman ng Agosto, sa umaga nga po, magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating nga po sa hapon, mataas po ang tsansa o yung posibilidad ng pag-ulan dahil nga po sa habagat. At pagdating po ng gabi. Pagdating naman po ng August 2, sa umaga nga po, ay may tsansa ng pag-ulan sa Palawan at western section ng Visayas and Mindoro Provinces. Pagdating naman po ng hapon, halos sa buong bansa mataas ang posibilidad ng pag-ulan. At pagdating naman ng gabi, ganun pa rin po, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 3 ng umaga, dito nga po ay mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon. Makakaroon lamang tayo ng mga possible isolated rain shower. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, dito po tataas ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan sa western section ng bansa. At pagdating naman po ng gabi,
ay bahagyang kukonte yung mga pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin meron nga sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na humahatak nga dito sa may habagat, at pagdating naman po ng August 4 ng umaga, ganun pa rin po maayos at maganda ang lagay ng panahon sa umaga. Pagdating po ng hapon, mataas ang tsansa ng pag-ulan, at pagdating ng gabi. At ito nga po yung sama ng panahon o low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga pumasok yan ng ating power line, at ito nga po ay mababa naman ang chance sa ngayon na direktang makaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng August 5, dito nga po asahan natin by August 5 sa umaga po maayos at maganda laga na yung panahon. Pagdating nga po ng hapon ay mataas na naman ang posibilidad ng mga pag-ulan, at pagdating ng gabi ay mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin sa umaga po maayos at maganda ang lagay ng panahon, pero pagdating po ng hapon at ng gabi ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga po sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan na dala-dala ng habagat. Pagdating naman po ng August 6 and 7, sa umaga po ganun pa rin maayos at maganda ang lagay ng panahon. Sa hapon po mataas ang tsansa ng pag-ulan, at pagdating po ng gabi mas mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 8 ng umaga, dito po ay may tsansa ng pag-ulan ng western section ng Luzon. Pagdating po ng hapon, mas malalakas na pag-ulan ay posibleng asahan, at pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, may mga mas malalakas na pag-ulan pa na posible nating maranasan dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng August 9 ng umaga, dito nga po ay may tsansa na po tayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Pagdating po ng hapon, mas malalakas na pag-ulan ay posible nating asahan, at pagdating naman ng gabi ay tuloy-tuloy po na may mga matataas ang tsansa ng pag-ulan. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po pagdating ng hapon at ng gabi, dahil nandyan po yung matataas na posibilidad ng pag-ulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating